kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito, paksa po natin pag-aaralan natin puntong ngayon ng aklat ng Colossus chapter 2 verse 2 and 3. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ng katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa matuwid bagay sa Hesus Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga po yung ating paksang pag-aaralan, ang paksang genuine treasure. Amen. Pag-usapin ng treasure, siyempre, lahat ng tao gusto treasure. Pero sabi nga, ang genuine treasure na pinapahayag ng ating Panginoong Diyos at ng ating Hesus Kristo ay ang tinatawag na biyaya sa biyaya. At yun po'y natalakay na natin ng mga nakaraan. At ang pundasyon, ang ugat o yung tinatawag na pinagmumula ng biyaya sa biyaya, siyempre ang ating Panginoon Diyos, pero sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ating pong talakayin po ang mga bagay nito about genuine treasure. Ang treasure, siyempre, ito ang hangad ng lahat ng tao. At may tinatawag tayong treasure or yung wealth of the world o yung tinatawag na mga kayamanan ng sanlibutan. Siyempre, ito ang nais ng lahat ng tao at siyempre, ito rin naman talaga yung sistema. No, lalo na yung usapin ng ginto. No, kasi pag may ginto ka, may pera ka. No, at dahil dito ay biyaya ng ating Panginoon Diyos na yan naman hindi pinagkakait ng ating Panginoon, lalo na nga doon sa lumang tipan na talagang ibinigay ng Panginoon Diyos kay Haring Solomon. No, at si Haring Solomon nga ang naging halimbawa ng buhay sa ibabaw ng lupa na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon ang lahat ng bagay na nauukol dito sa lupa. At ang sabi nga, kalwalatian at kayamanan. At yun ang talagang hanap ng tao, yung tinatawag na rich and famous. Yung ikaw ay dakila, sikat ka, hinahangaan ka, kilala ka, tanggap ka ng mga tao. At higit sa lahat, yung kayamanan, yung mayaman ka sa ginto o mayaman ka sa pananalapi. At yun ay pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon kasama ng wisdom na hiningi niya sa ating Panginoon Diyos. Pero kalinsabay ng mga bagay na ito, yung loob ni Haring Solomon, yun ang problema. Kaya nabanggit niya yung Ecclesiastes chapter 2 verse 17, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me, all is vexation and vanity. Nang ibig sabihin, hindi talaga lubos na nasiyahan si Haring Solomon. Hindi siya nagkaroon ng tinatawag na kakontentuhan. Hindi niya nakamit ang mga bagay na yun sa mga tuwid may kulang. At about sa treasure of the world, yung kayamanan ng sanlibutan, bagamat ang Diyos ang nagkaloob nito kay Haring Solomon, na hindi naman pinaghirapan ni Haring Solomon, pero dumarating sa kanya. Talaga siya pinadakila ng Panginoon. Kaya lang yung mga biyaya, mga pagpapalang yaon ng ating Panginoon Diyos na pinagkaloob kay Haring Solomon ay talagang pang-ibabaw ng lupa. Nang ibig sabihin, sa loob ng kanyang puso may hinahanap pa rin siya, may kulang pa rin, hindi pa rin sapat ang lahat ng mga bagay para kay Haring Solomon. Kaya dahil doon, nabigo si Haring Solomon na masumpungan ang tunay na buhay. Bagamat siya ang sumulat doon sa aklat ng mga awit chapter 51 o chapter 8 verse 37 or verse 35 na binabanggit doon ng banal na kasulatan ang nakasumpong sa ating Panginoon ay nakasumpong o nakasumpong ng karunungan ay nakasumpong ng buhay.
Ito ang sinasabi sa Kawikaan chapter 8 verse 35. Sapagkat sino man nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Then nasumpungan nga ni Haring Solomon yung karunungan dahil nga kanyang hiningi. Pero hindi na ibigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos yung tinatawag na lubos. Yung kaayusan ng kanyang puso at yung kaayusan ng kanyang pangunawa, yung kanyang unawa, yung kanyang thinking or thought o kaisipan. Bagamat siya'y matalinong tao, pero hindi ipinaalam sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Kaya makikita pa rin natin, may kulang pa rin kay Haring Solomon. Kalinsabay ng mga bagay nito about do sa tinatawag na buhay na tinataglay ni Haring Solomon. Bagamat siya yung nangingibabaw, bagamat siya yung nangunguna sa lahat ng tao, pero binanggit din ni Job, ang sulat niya sa aklat ng mga binanggit din niya na ito may tinatanggap din kahit ng mga hindi sumasampalataya. Ganito ang sabi sa aklat ng sulat ni Job, chapter 21, verse 7. Ganito ang sabi hanggang sumusunod na talata. Job chapter 21 verse 7. Bakit nabubuhay ang masama at nagiging matanda? Oo, nagiging malakas ba sa kapangyarihan? Ang kanilang binhi ay natatatag na kasama nila. Sa kanilang paningin, ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata. At ang kanilang bahay ay tiwasay na walang takot kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay nagliliit, hindi nababaog. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi nangangapahamak ang kanilang mga kuya. Kanyang inilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nangagsasayawan. Sila'y nangag-aawitan, nakadugma ng pandereta at ng alpa at nangagkakatuwa sa tunog ng flauta. Kanilang ginugugol ang kanilang mga karawan sa kaginhawahan at sa isang saglit ay nagsisilusong sila sa Sion. At sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin? Anong pakinabang magkakaroon kami kung kami magsidalangin sa Kanya? Narito ang kanilang kaginhawahan ay wala sa kanilang kamay, ang payo ng masama ay malayo sa akin. Dito makikita rin natin yung sinulat ni Job, ang taong kinalulugdan ng Diyos na lumakad sa kanyang kalooban at katwiran. Ang sabi nito sa aklat na sinulat ni Job na ating binasa, bakit daw yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, tinatanggihan nga ang Diyos? Ang sabi nga doon, para bang ang pamalo ng Diyos wala sa kanila. Sila'y nabubuhay din ng tiwasay, humahaba din ang kanilang buhay, dumadami rin ang kanilang binhi, ang kanilang mga anak, mga talentado, mahuhusay sumayaw, mahuhusay umawi, talagang tugman-tugma daw sa mga panugtog ng pandereta, ng mga flauta. At ang sabi ron, yung kanilang buhay, iginugugol nila sa kaginhawahan or else ginugugol nila sa kalayawan at kasiyahan ng buhay na narito sa ibabaw ng lupa. Then, ang sabi rito, bagamat pumipit ang panahon, pagkatapos ng mga bagay, lulusong din sa Sion o dadaan din sa tinatawag na kamatayan. Ito ang mabigat na kanilang sinasabi, talagang ayaw nila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi nila, ano ang pakinabang namin kung maglilingkod kami sa Kanya? Anong aming papakinabangin? Kung sasabihin nila kung patungkol lang sa ibabaw ng lupa ng pakinabang, meron na kami. No, yung aming mga kawan, sagana. Naglili yung aming mga kawan, hindi nababaw. Pag iniluwal ng mga baka, ang kanilang mga guya, ang sabi ron, lumalaki, hindi napapahamak. Kaya sa kasaganaan ng patungkol sa ibabaw ng lupa, mayaman sila, maginhawa sila, di sila nagdarao. Pero ang mabigat ay yung sabi, anong pakialam namin sa Diyos? Ayaw naming malaman ang kanyang mga daan at ayaw naming malaman ang kanyang mga palatuntunan. At ang sabi nga ay hindi namin siya kailangan, lumayo na siya sa amin. Kasi nga ito yung buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kapag ang buhay lamang dito sa ibabaw ng lupa ang hinahangad ng tao, okay na sila ron. Basta sila narito sa ibabaw ng lupa, nabubuhay ng sagana, nabubuhay ng
malayaw, sa gaginhawahan, may panggugol sila sa kanilang mga gusto, at may pinagkukunan sila ng yaman. Kaya hindi nila kailangan ng Diyos. At naririnig ko nga noon, sabi nga ng mga mangangaral, kapag ka daw mayaman, mahirap talaga na ilapit sa Diyos. Bakit? Wala silang pangangailangan materially sa kanilang buhay. But actually, pag kinapa natin ang loob ng bawat tao at walang sino man ang matatangi, kung si Haring Solomon nangulila ang kaluluwa, pag pinag-usapan na yan, sila man ganun din. Nangungulila din ang kanilang kaluluwa, may hinahanap sila na hindi rin naman nila alam. Kasi lumalayo nga sila sa Diyos. Bagamat si Haring Solomon lumalapit sa Diyos, hindi panahon para malaman ng mga tao na gaya ni Haring Solomon nung panahon niya ang mga bagay na kalooban at plano ng Diyos sa darating na panahon. Kasi si Haring Solomon, nag-exist siya siguro bago dumating ang Panginoon Jesucristo, almost 1,000 years or 900 years before Jesus Christ. Kaya doon, blanco si Haring Solomon kung paano makakamit yung tunay na buhay. Bagamat siya ang sumulat, o si Haring David ang sumulat, o siya na nga sumulat, Kawikaan chapter 8, siya ang sumulat noon, na ang nakasumpong ng karunungan ay nakasumpong ng buhay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Pero yung buhay na tinutukoy doon, yun yung buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kasi doon sa mga panahong yon, ang banal na kasulatan hindi talaga nangangako ng buhay na walang hanggan, hindi rin nangangako ng kaharian ng langit. Bagamat ang mga propeta ay pahapyaw na nagsasabi na may pagkabuhay na muli. Kaya dahil dito, eto yung kayamanan ng sanlibutan, na kung saan pag kinapa ang puso at yung kapanatagan, yung peace of mind, hindi po makapagbibigay sa kanila ng tinatawag na kakontentuhan, nananatiling may kulang. Ibig sabihin, biyaya, favor ng ating Panginoon Diyos na kagaya ni Haring Solomon, gaya ni Haring David, iningatan sila ng Panginoon at pinagpala sila ng Panginoon materially. At dito sa sulat ni Job, hindi naman naiiba yung mga hindi kumikilala sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa dahil sa kanila ring mga sikap, dahil din sa kanilang sipag sa pagtatrabaho, sa kanilang pangangalaga ng mga kawan. Nagtatamo rin sila ng tinatawag na biyaya, nagtatamo sila ng mga material na bagay or else yumayaman sila. Pero kung kagaya ni Haring Solomon, hindi sila makakaabot doon. At si Haring Solomon, nangungulila ang kaluluwa, lalo na yung hindi kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Lalong nangungulila ang kanilang kaluluwa, lalong madilim ang kanilang buhay. Opo, kaya dahil dito, maganda po yung inilagay na talata ngayong araw ng linggo na inilagay doon ng ating kasama sa pananampalataya, yung pong aklat ng mga awit chapter 36 verse 9. Ang sabi ron, nasa Kanya ang buhay, ang bukal ng buhay. Nasa ating Panginoon Diyos yung bukal ng buhay. At sa Kanyang liwanag ay makakakita tayo ng liwanag. Favor yun ng ating Panginoon Diyos. At sa Kanyang liwanag, makakakita tayo ng liwanag na ang tunay na liwanag na gaya ng pinangaral natin ng linggo ay nang pumarito at magkatawan tao ang berbo. Kaya sabi doon sa John chapter 1 verse 9, nagkaroon ng tunay na ilaw, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Kaya yung sabi nga sa aklat ng awit chapter 36 verse 9, nasa Kanya ang bukal ng buhay. Ibig sabihin sa Kanya nagmumula ang buhay. At sa Kanyang liwanag, makakakita tayo ng liwanag. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos nagpapatuloy sa paggawa sapagkat yung mga panahon na sinulat ang aklat ng mga awit, ang mga nakabasa nito noon, wala na sila, umalis na sila sa ibabaw ng lupa na hindi na nila nakita yung pangako ng aklat ng awit chapter 36 verse 9 na sa Kanyang liwanag ay makakakita tayo ng liwanag.
yung kabuuan ng liwanag o tunay na ilaw o tunay na liwanag. At yung tunay na ilaw, tunay na liwanag, andito sa bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa mga tuwid, ang tunay na kayamanan, hindi po talaga material. Sabi nga, ang problema ng tao ay yung kanyang kalooban at yung kanyang diwa. Nawala yung righteousness at holiness na inilagay ng Diyos sa kaluluwang may buhay ng tao nang pumasok si Adan at si Eva sa kasalanan. Nang mawala yun, nagdilim ang kanilang buhay, nakat off yung holiness and righteousness. Dahil dito, ang buhay ng tao ay nabubuhay ng hindi kompleto, may nawawala. At yun ay hindi nalaman ni Hari Solomon. Ipinakilala na lang ito ng ating Paiso Kristo nang dumating yung bagong tipan na siya ang pinakang liwanag na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Kaya doon sa sulat ng aklat ng Lucas chapter 1 verse 78, dahil sa magiliw na habag ng Diyos, ang pagbubuang liwayway ay sisilang sa atin upang liwanagan ang nalulumok sa kadiliman at yung mga nasa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Yun yung kabuuan na dadalhin ng liwanag. Sa matuwid, ito po yung biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At eto nga, ayon sa ating teksto, ang sabi rito, ang ating Panginoong Jesucristo ang kinatataguan ng lahat ng karunungan, ng kaalaman. At ang sabi rito, ito yung mga kayamanan na kung saan ay napakahalaga na makamit at matanggap ng bawat tao. Colossus chapter 2 verse 2, upang mga aliw ang kanilang puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan na lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa matuwid bagay, si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ang sabi rito sa verse 2, na lahat ng kayamanan at lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Di ba ang epekto naman talaga ng wealth, yung material wealth? Dapat ang tao magkakaroon ng kapayapaan, kapanatagan. Di ba? Kasi may wealth siya. Pero minsan lalong gumugulo ang buhay ng tao. No, lalo na pag nalaman na ikaw ay ganon, no, yumaman ka. No, talagang bibigyan mo ng seguridad yung iyong sarili, ang iyong pamilya, ang iyong bahay. No, kaya mangyayari ang bawat miyembro ng pamilya ay may mga kanya-kanyang bodyguard at hindi mo tiyak ang buhay. Kaya nga, minsan, ng mga mayayaman, di ba, nakikita natin ang kanilang bahay parang living out. Para di silang mga preso, para bang walang kalayaan. No, hindi sila makapamasyal ng solo, hindi sila makapaglakad, makamasyal man lang sa mall o sa dalampasigan ng solo o silang pamilya lang. Hindi, lagi dapat may nakabantay. Lagi mayroong kasama. At syempre, pag may nakabantay, di mayroong mga sandata sa katawan bilang proteksyon. Sana yung kayamanan magbigay sa kanilang kapayapaan, kapanatagan at mawala sila doon sa tinatawag na kabalisahan. At dito, sa pamagitan nga ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung ating makikita. Ang tunay na kayamanan, magbibigay talaga ng kapayapaan, kapanatagan, katuwaan, kagalakan. No? Siyempre, lahat naman ng tao, inaasahan na nila na kapag sila ay nagkaroon ng milyon peso, nagkaroon sila ng milyon dollar, nagkaroon sila ng bilyon peso o bilyon dollar, ang inisip nila, payapa na sila, panatag na lang. But in reality, hindi nga ganoon ang mangyayari. Laging may agam-agam, laging may pagkabalisa. Kasi nga, ang nasa isip ng tao, kapag ikay nagkaroon ng mga ganyang kayamanan, aagawin nila sa iyo yan. At dahil doon, mga nganib ang buhay ng tao. Ang kaibahan naman ng kayamanan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo,
ipinamimigay talaga. Yun ang kaibahan. Ipinamimigay talaga, pero may taglay na kapayapaan, kagalakan, katuwaan, at seguridad ng buhay. Mawawala yung kabalisahan, mawawala yung pangamba, mawawala yung kalungkutan, mawawala yung mga alalahanin sapagkat secured nga siya, protektado siya, at hindi siya mangangailangan. Gaya nga nasabi ni Haring David, ang ating Panginoon ang kanyang pastol at di siya mangangailangan. Kaya ibig sabihin, ganun din ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng Hesus Kristo. Yun yung ating madadama. Yun yung ating magiging kalagayan. At higit sa lahat, ang buhay sa ibabaw ng lupa, alam na niya na ito'y pansamantala lamang. Nang ibig sabihin, ang buhay dito sa ibabaw ng lupa, hindi ito yung pangkasalukuyan lamang, upang ibabaw lang ng lupa. Kasi alam niya kung saan naroroon yung kanyang kayamanan, duroon ang kanyang puso, at kung saan naroon ang kanyang kayamanan, kung ito ay biyaya, favor ng Hesus Kristo, kung sino man ang nagbigay nito sa kanya, alam niya pagkatapos ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, kung saan naroon ang kanyang manunubos, kung saan naroon ang kanyang Panginoon Diyos, duroon din naman siya. Kaya dahil dito, ito yung tinatawag na biyaya ng ating Panginoon Diyos. Yung tunay na kayamanan. Bakit? Okay, simulan din natin doon sa sinabi sa aklat ng Kawikaan. Kawikaan chapter 8 ulit. Ang sinasabi rito sa verse 17 hanggang 21 na pupunuin ng ating Panginoon Diyos ang mga ingatang yaman. Ang sabi rito, verse 17, Kawikaan chapter 8, verse 17, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaon nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. Ang bunga ko'y maigi kaysa ginto, oo, kaysa dalisay na pilak, ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. O dalisay na ginto at ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. Ako'y lumalakad sa daan ng katwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan, upang akin papagmanahin ng pag-aari. Yaon nagsisiibig sa akin, upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Ang sabi rito, landas ng katwiran at kahatulan. And then ito yung ini-emphasize ng wisdom chapter 8 ng Kawikaan, kasi yan yung paksa ng Kawikaan chapter 8 patungkol sa karunungan. Then binanggit dito na ang sabi rito ay upang papagmanahin niya yung mga umiibig sa kanya at humahanap sa kanyang masikap, upang makilala siyang masikap at lubos na makilala kung sino nga ba ang ating Panginoon. Sabi ron, upang papagmanahin ko sila at aking pupunuin ang kanilang ingatang yaman. Ang ingatan pong yaman na aking pong naunawaan, walang iba kundi ang ating puso. Totoo yun. Kasi po ang mga kayamanan, mga ginto, mga mamahaling mga bato, mamahaling hiyas. Sabi nga doon, hindi ka masisiyahan yan kapag hindi sumaya yung puso. Then actually, ang mga kayamanan, itinatago yan para wag agawin, para wag makuha. Kaya yung mga iba na naghahanap ng mga kayamanan, pag nakasumpong sila ng kayamanan, hinuhukay nila, at pagkatapos nilang hukayin, huhukay ulit sila upang ibaon at itago. Ganon lang talaga yun. Kaya hindi po natin masasabi ano nga bang ingatang yaman ng tao. Yung bang mga pot, yung mga kahadiyero, yung bang kwarto o mga aparador. No? Pera lang yon. At kung meron diyang mamahaling alahas, pero sa totoo lang, yun ay malalagay sa iyong puso. Dahil alam mo, meron kang iniingatan na tinatawag na kayamanan. Kaya sa puso mo naroroon ang iyong kayamanan. Kaya yung sabihin ko, sa naroon ang iyong kayamanan, duroon din ang iyong puso. Kaya sa loob ng tao, alam niya
meron siyang seguridad patungkol sa pananalapi, sa kanyang kinabukasan, sa kanyang future, maging sa kanyang mga susunod na henerasyon. Meron silang magagamit na kayamanan. Pero doon sa loob ng kanyang puso, hindi po nagkakaroon doon ng kakontentuhan, gaya po ni Haring Solomon. Hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Naandun yung agam-agam. Baka isang araw, pag binuksan niya yung kanyang natatagong kayamanan, baka nakuha na ng iba. No, merong mga agam-agam na ganon. At ito naman yung reverse. Nang sabi rito, upang sila'y papagmanahin ko at aking mapuno ang kanilang mga ingatang yaman, ang ingatang yaman po puso. At pag pinuno ito ng ating Panginoon Diyos, wala pong kakulangan. Nang ibig sabihin, ito ay sa pamagitan ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, napakahalaga na magkaroon po tayo ng pagkaunawa patungkol sa mga bagay na tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, walang iba kundi yung biyaya ng ating Panginoon Diyos na pinagkakaloob niya sa bawat tao. At dito, marami na nagbabanggit sa banal na kasulatan. Sabi nga rin dito sa aklat ng Colossus pa rin. Okay. O dito muna, 1 Corinthians chapter 1. Ganito ang sinasabi ng verse 24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, ang karunungan ng ating Panginoon Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Verse 30, at sa Kanya kayo'y nangasakay Kristo, datapwat sa Kanya kayo'y nangasakay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, sa katwiran at kabanalan at katubusan. Laging nakakibat dito yung katwiran, kabanalan, din kadugtong katubusan. Napakahalaga po na bumalik yung nawawala sa tao. Ang katwiran, ang kabanalan, ang holiness and righteousness, at ito yung likeness and image of God, sapagkat ito yung nawawala sa tao. Kaya kung ito ay babalik sa tao, magkakaroon siya ng tinatawag na hindi maipaliwanag na kagalakan, hindi maipaliwanag na katuwaan. At dahil doon, higit pa ito sa kayamanan ng sanlibutan o kayamanang naririto sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 8, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na hindi nyo nakita inyong inibig, na bagamat ngayon hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan, na kayo'y nagagalak na totoo, nagalak na di masayod at puspos ng kalwalhatian, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito yung pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi rito, ito ay tinanggap nila kahit hindi nila nakikita ang Panginoong Hesus, sinampalatayanan nila at inibig nila ang Panginoon, dahil dito'y nagagalak sila ng di kawasang galak at puspos ng kalwalatian. Sa English King James Version, binanggit doon ay unspeakable joy. Kasi yung ating kaluluwang may buhay na kabalik sa Diyos na may likha sa atin. At kung yung ating kaluluwang may buhay ay nakabalik sa ating Panginoon Diyos, alam natin na tayo ay nasa ilalim ng kanyang pagtutok, nasa ilalim ng kanyang proteksyon. At eto nga yung magiging kayamanan ng ating loob, na kung saan pag nakilala natin ang ating Panginoon Kristo at ang layunin ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, ito'y ibibilang natin na tunay na kayamanan. Bakit ang kayamanang ito? Sabi nga, mula sa ating puso mararamdaman natin, at mula sa ating pagkaunawa ay ating mauunawaan. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, hindi natin ipagkakain ang mga biyaya, favor ng ating Panginoon, kagaya sinabi natin kanina.
ipamamahagi natin ito sapagkat dito nagmumula ang ating kapayapaan, ang ating seguridad na kung saan ay hindi tayo mababalisa, hindi tayo mangangamba, hindi tayo mag-aalala patungkol sa buhay at maging paglipas natin sa ibabaw ng lupang ito, maging sa kabilang buhay, alam natin kung saan naroroon ang ating Panginoon Diyos. Duroon din naman ang bawat isa sa atin. At ito ang masakit na binanggit ng ating Panginoon sa kanyang panahon. Lucas chapter 11 verse 52. Ang sabi rito, "Saaban niyong mga tagapagtanggol ng kautusan sapagkat inaalis niyo ang susi ng karunungan. Hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang mga nagsisipaso." Kaya po napakahalaga ng pangangaral ng Ebanghelyo upang makilala nila kung sinong Panginoon Kristo, at hindi lamang doon, kagaya ng treasure, hindi po ito basta darating na lamang, pagsisikapan pa rin natin. Kaya yung binasa nating Kawikaan chapter 8 verse 17, "Masusumpungan ako ng mga masikap na nagsisihanap sa akin." Kaya dahil dito sa panahon ng Panginoon Kristo, narito yung mga eskriba. At ang eskriba, bagamat sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 13, verse 52 rin or 53, na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ang eskriba at ang mga eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit. Nang ibig sabihin, Matthew chapter 13 verse 32, at sinabi niya sa kanila, "Kaya't bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambayan na naglalabas ng kanyang kayamanan ng mga bago at ng luma." Kaya po ang mga eskriba, ginagawa po yung alagad ng kaharian ng langit, pero naandito na nga ang Panginoon Kristo. Ito yung malungkot. Sabi rito sa verse 52 ng aklat ng Lucas, "Saaban niyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inaalis niyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsisipasok, inyong sinasansala ang nagsisipasok." At paglabas niya roon, ay nagpasimula ang mga eskriba at ang mga Pariseo na higpitang mainam siya at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay na siya'y inaabangan upang makahuli sa kanyang bibig ng anuman. And then ito yung makikita po natin. Bagamat sinabi naman, niliwanag yun ng Panginoon Kristo, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ipapangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Langit at ang bawat isa ay papasok doon nagpipilit. Luke 16:16. Kaya ibig sabihin, itong mga eskriba na ginagawang alagad sa Kaharian ng Langit, ang duration lang nila hanggang doon kay Juan Bautista. May favor sila sa ating Panginoon Diyos sa ilalim ng kautusan. Pero sa ilalim ng biyaya, wala. No po, kaya ibig sabihin, ang duration nila hanggang doon lang kay Juan Bautista. Ang kautusan at ang mga propeta nananatili hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ipapangaral ang kaharian ng langit at bawat tao ay papasok doon na nagpipilit. Kaya itong mga eskriba, talaga kung ginagawa silang alagad sa kaharian ng langit dahil tagapagturo sila ng kautusan doon sa mga kabataan, sa mga bagong tao. Sabihin natin at the age of 12, 13, 14, 15, tinuturuan na sila patungkol sa kautusan ni Moses upang sila ay maging ganap na Hudyo. Na yun ay susundin nila na parang isang tipan sa ating Panginoon Diyos. Pero pagdating ng Panginoon Kristo, hanggang doon lang gawin kay Juan Bautista. Ang kaharian ng langit ipapangaral na. Sapagkat mga eskriba ba, mga Pariseo, gaya ni Haring Solomon, empty pa rin ang kanilang buhay. Wala pa rin sa kanila yung tinatawag na lubos at ganap na kapayapaan, kakontentuhan, kagalangan, kakuwaan. Wala pa rin sa kanila. Bagamat ito talagang pangako ng Diyos sa kautusan, pag sinunod mo ang kautusan ni Moises, ang kautusan ng Diyos, na pinagkatipan sa kanila ng Panginoon, yayaman ka talaga. Dadamin lahi mo, hahabang yung buhay, magiging dakila ka, magiging sikat ka. Kaya nga meron silang tinatawag na pamantayan or tinatawag na
sabihin na rin natin, bagamat hindi naman judgmental, bagamat gano'n na rin, pag ikaw ay mahirap at ikaw ay udyo, nasa ilalim ka ng sumpa ng kautusan, ibig sabihin hindi mo ginaganap ang kautusan ng Diyos. Kaya ang tingin nila sa Panginoon Kristo, dahil mahirap, hindi sila gumaganap ng lubos sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon sa pamagitan ng loob ng Moises. Pero hindi nila nalalaman, narito na ang pagtatapos ng kautusan, papasok na yung biyaya. Oo, mahirap ang Panginoon Kristo, material. Pero napakayaman niya, hindi niya ginamit yung material para siya yumaman financially or materially. Sabi nun, nagpakain siya ng 5,000 lalaki, pera ang bata, pera ang mga lalaki, o pera ang mga babae. Kaya kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, madali pong pagyaman para sa Panginoon. Kaya lang hindi ngayon niya ini-emphasize siya na magbibigay ng kapayapaan, katuwaan sa mga tao o mapupuno yung pangungulila ng buhay ng tao, kundi aayusin ng Panginoon ang kondisyon ng puso at yung kondisyon ng diwa. Aayusin niya yon para sa ganun bumalik yung righteousness, bumalik yung holiness, at para mapulpil ng tao ang tunay na buhay na hindi naranasan ni Haring Solomon. At dahil dito, ang sabi nga, ang mabigat, sinabihan ng Paiso Kristo ang mga eskriba at pariseo, inaalis ninyo o tinanggihan nyo ang susi ng karunungan, ang ating manunubos ang Paiso Kristo. At yung mga gustong pumasok dito sa karunungan ng Diyos, sinasansala ninyo, pinipigilan nyo. Kaya dahil dito, hindi nga nila ginamit yung kanilang pananampalataya according dun sa mga word of God na nasa mga propeta. Mga salita ng Diyos na nasa sinambitla ng mga propeta. At kung pag-aaralan natin ang mga alagad ng Panginoong Kristo, mostly, ang laki ng pagpapahalaga nila sa pagdating ng Mesiyas dahil ito'y salita ng mga propeta. Hindi po basta kautusan lang, kagaya ng sinabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng 1 chapter 1, si Nathanael. Ang sabi ng Panginoon, narito ang isang tunay na Israelita. Kung sinasabi ng Panginoon si Nathanael, tunay na Israelita, sa mga tuwid, yung law of Moses nananatili siya. At sa kanya'y walang daya. At ang sabi ron, faithful talaga siya. Pero si Nathanael, nagbabasa siya ng mga aklat ng mga propeta at hinihintay niya ang mga plano layunin ng Panginoon Diyos ang pagdating ng Messiah. Nang ibig sabihin, kagaya ng pangangaral natin about the 10 virgin, ganun-ganon si Nathanael. Andun siya sa salita ng mga utusan, faithful siya ron, pero sa salita ng mga propeta, faithful din siya, inaasahan din niya yun. Bagamat hindi pa nga nag-i-exist, baon pa lang niya yung langis sa kanyang lalagyan. Pero iniingatan na niya yung mga salita ng propeta. At nang dumating na nga ang Mesiyas, ang manunubos, updated siya. Yung iba hindi naka-update. Kaya dahil dito, kung titingnan natin ang kayamanan na tunay na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na kasulatan, yung ating tinatawag na restoration. Isang biyaya ng Panginoon kung walang redemption ginawa, walang restoration at walang kapayapaan sa puso at isipan ng tao at wala din buhay na walang hanggan at ang kaharian ng langit hindi para sa tao kung walang redemption. Kaya dahil doon yung binanggit natin noong nakaraang linggo, nagkaroon ng tunay na ilaw. Sumatwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Kaya ibig sabihin, sa pagparito ng ating Panginoon Kristo, magliliwanag ang maraming bagay, magliliwanag ang lahat ng mga bagay. At pag naging maliwanag ito, alam natin, likha talaga tayo ng ating Panginoon. Meron talaga tayong pinagmulan at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ang tunay na kayamanan, yun ang ating nasabi. Ang tunay na biyaya, favor ng ating Panginoon Diyos, yun yung ating hingin sa ating Panginoon. Sapagkat kung ito ay ating matatanggap, ang sabi nga, magiging payapa tayo, magiging panatag tayo,
magiging maayos yung ating kalagayan at ating mga sitwasyon. At dahil dito, magkakaroon tayo ng tinatawag na kaunawaan. At ang kaunawaan ito, hindi lang dito sa ibabaw ng lupa, kundi hanggang sa kabilang buhay. Kung tayo ay tinubos ng ating Jesucristo at naranasan natin ang katubusan, alam natin, narito tayo sa ibabaw ng lupa, alang-alang sa ating kapwa. Alang-alang sa dakilang biyaya ng Panginoon na dapat mahayag sa mga kagaya natin. Bagamat ang pasya ay nasa bawat tao, nasa bawat isa sa kanyang sarili. Bagamat ito'y sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababaw upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa paggawa na ipagpapasuko niya sa lahat ng bagay sa kanya. Kaya ibig sabihin, ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, yung pagkaunawa, pag nakamit natin nito, alam natin na ang buhay meron pang extension. Bakit? Sapagkat kung paano bumalik sa atin yung likeness and image of God na restore, yung Ephesians chapter 2 verse 1, verse 5 at saka 6. Kung na-restore yung righteousness and holiness sa ating buhay, saan nagmula yun? Hindi po natin yun nakamit dahil sa sikap sa pag-aaral, kundi ito'y nakamit natin dahil sa sikap sa pagkaunawa ng mga bagay na kalooban ng Diyos at tayo ay nakipagkasundo at nakipagkaisa sa Kanya. At kung ito ay ating matatanggap, yung sinabi ni Apostol Pedro, na may kagalakang hindi maisaysay ng pananalita, may katuwaan na hindi maisaysay ng pananalita. At kung ating mapapag-unawa yung mga gayong bagay, alam natin yung ating destiny. At sigurado tayo sa ating sinasalita, sigurado tayo sa ating ginagawa. At higit sa lahat, kung ito ang magiging kayamanan natin, oo, secure tayo patungkol sa mga buhay-buhay dito sa ibabaw ng lupa, pero wala tayong may pagmamapuri dyan. Dahil bigay lamang lahat yan ng ating Panginoon Diyos, kaloob lamang yan ng ating Panginoon Diyos. Hindi rin natin pwede itong i-compare sa iba. Nasasabihin natin na mas nakakaangat ako sa iba, mas mabuti naman ang kalagayan ko kaysa iba. Kundi ang maiisip natin, yung mga naroon sa mababang kalagayan, kundi sila ay maiahon din naman ng ating Panginoon. Nananasain natin na kung paano tayo iniahon ng Diyos doon sa tinatawag na kapighatian, kadalamhatian, kabagabagan ng loob, pagkabalisa, pagtalaala, luha o pagdadalamhati. Gusto natin maiahon din sila doon, maiangat din sila doon. Compare sa kayamanan ng sanlibutan, hindi po ganon. Lagi na lamang magbibigay sa kanila ng parang therapy ng kanilang pangungulila ng puso. May nakakahigit naman ako sa maraming tao. Mas mabuti naman ako kaysa maraming tao. Oo, bagamat hindi matuwid. Kaya nga ayaw nila rin sa Diyos. Bagamat hindi matuwid ang kanilang uri ng kanilang pagyaman at kanilang pagpunlan. Sabi nga ay diskarte lamang. Ang mahalaga yung mama. And then, di naman nila yun magamit para maiahon naman yung kanilang kapwa. Pero yung biyaya ng ating Panginoon, maalaala natin yung ating kapwa. Kaya, saan nagmumula yung mga biyaya, favor ng ating Panginoon? Basically, pangaral muna natin ang Ebanghelyo, and basically, ang tao magkaroon ng pagpapakumbabal loob at pagkalooban sila ng pagkaunawa ng ating Panginoon. Kasi pag natanggap nila ang mga bagay na ito, eto na yung mangyayari sa buhay ng tao. Hinihintay na lamang nila ang mga bagay na gagawin ng ating Panginoon Diyos. At ang buhay nila sa ibabaw ng lupa ay minamadali nila na sana matanggap ng kapwa nila ang dakilang biyaya ng ating Panginoon. Kaya naalala ko po yung 5 kitong o yung 4 na kitong sa panahon ni na Eliseo. Sabi ron, nagkaroon ng paggutom.
Dahil dito sila'y may ketong, yung apat may ketong, at ang bayan ng Samaria ay nakukupkup. Hindi sila makalabas ng kanilang teritoryo, nagkaroon ng kagutom. Sabi nung apat na ketongin, punta tayo doon sa kampamento ng mga Syrian. Baka sakaling buhayin nila tayo, pero pag di nila tayo binuhay, lahat naman ng tao mamamatay. Sabi ron sa banal na kasulatan, habang sila'y naglalakbay, nagparating ng ugong ang ating Panginoon sa mga Syrian, na ang sabi ron, parang ugong daw ng mga karuwahe, ng malaking hukbo at huni ng mga kabayo. Dahil doon nangatakot yung mga sundalo, at dali-dali silang tumakas, naiwan yung mga tolda. Kaya nung dumating yung apat na ketongin, naiwan yung kanilang daladalahan, mga pagkain at yung kanilang mga agamitan. Sabi ron, kumain sila, nabusog, tapos kumuha sila ng mga balabal, ng mga damit, mahalagang damit, mga ginto, may mga naiwan doon kasangkapan. Itinago nila doon sa bukid, itinago nila doon sa kakahuyan. Bumalik sila, humakot uli sila, itinago uli nila. At ang sabi nila, hindi mabuti ang ating ginagawa. Yung ating mga kababayan nagugutom. Tapos tayo hindi magkamayaw dito sa dinatnan natin mga biyayang ito, pagpapala. Dahil dito, parusa nga abutin natin sa hari sa pagbubukal ni Maywan. Dalhin natin ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita. Dalhin natin para sa dahil yung apat na ketongin, dinala ang balita sa Samaria at dahil doon, nagkaroon ng kasaganaan sa Samaria. Kaya ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ng ating Panginoon, di po talaga tinatago yan. Pinamimigay pa nga, hindi kailangang nakawin dahil hindi naman mananakaw. Dahil ito ay nasa loob ng ating puso at ito'y talagang ipinamimigay. At dahil dito, kung talagang ito'y tunay na kayamanan, yung sabi nga ng aklat din ng Matthew chapter 9 verse 6, kung naroroon chapter 6 verse 9, ating basahin para maging malinaw. Ang sabi ron, Ama namin nasa langit ka, sampay nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo kung paano sa langit yung dito sa lupa. Matthew chapter 6 verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sampay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa yung kalooban kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Give us this day our daily bread. Hindi po ibigay mo sa amin sa araw na ito ang aming kakainin. Then bukas bigyan mo ulit kami. Ang sabi nito, give us this day our daily bread. Pwede kang bigyan ng atin ng Panginoon ng pagkain pang isang taon. Pwede kang bigyan ng ating Panginoon ng pagkain pang 6 na buwan. Pwede kang bigyan ng ating Panginoon ng pagkain pang 3 buwan. O kaya pwede ka rin bigyan ng ating Panginoon kahit pang 2 taon. Panalangin ito, naturo ng Panginoon Kristo. Pero ikaw, mapapayapat, mapapanalag ka hanggat naririyan ang ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo magdadalamati, hindi tayo mababalisa na gaya ng kahit isang tuka. Bagamat ang mga manok hindi po yan nababalisa, pero kahit isang tuka. Bagamat kasabihan na ng mga matatanda, no? Huwag daw pauunang bumaba ang mga manok sa lupa para maghanap ng pagkain kaysa sa tao. Dapat ang tao, madilim pa, gumigising na, bumababa na sa kanilang tulugan para humanap ng ikabubuhay. No, mga manok yun, di sila nagbabalisa gaya ng ibon. Pero ang mga ibon lumilipad at ginagamit nila yung kanilang lakas at ang kanilang paningin para makakuha ng tinatawag na pang-araw-araw na pagkain. Pero sabi rito, give us this day our daily bread. Pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon ang pang 1 taon na iyong pagkain. Walang problema. Kaya naalala ko po, dahil po pala tayong oras, sa kautusan ni Moises, ang lupa po ng mga magbubukid ipinamamahinga sa ika-7 taon. At sa ika-7 taon, rest ang mga magsasaka, hindi magtatanim sa kanilang lupain, pero meron silang pundo.
na pang-isang taon. At ang sabi ron, yung pang-isang taon nila, mag-aasik sila, at yung inasiksin nila sa unang taon, pag-aani nila, may laman pa yung kanilang bangal. Kung sa lumang tipan nagawa yun ng Panginoon, magagawa lalo ng ating Preso Kristo. Kaya lang ang buhay natin, hindi na nga pang-ibabaw ng lupa. Yung seguridad natin, hindi lang pang-ibabaw ng lupa, hindi na pansanlibutan. Kasi alam natin, tayo ay may panibagong buhay na ibinigay ang ating Panginoon, yung likeness and image of God bumalik sa atin, at dahil dito, doon tayo nagkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan, kagalakan, hindi maipaliwanag, puspos nga ng kalwalhatian. Harinawa, naunawaan po natin ang mensaheng nito sa tulong ng ating Panginoon Diyos na ang tunay na kayamanan is the restoration of the human being. That is the Holy Spirit. Pagpalain naman tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, kanyang kapurihan at pangailan. Amen. Tayo po'y manalangin.